Magandang gabi mga Lodi, welcome to my vlog. Ito na mga Lodi, gumawa ako ng video para kay Froilan Losterio. Ginawa ko ang video na ito hindi dahil gusto ko lang sumikat. Ginawa ko ang video na ito dahil gusto ko maging daan ang video na ito upang matulungan si Froilan Losterio, anak ni Ronel Losterio. January 7, 2024, bumiyahe ako patungong Batangas City upang dalawin at mag-abot ng kaunting tulong sa aking kaibigan na si Ronel Losterio. Dahil noong December 31, 2023, sa pagsalubong ng New Year ay naaksidente po ang anak ni Ronel Losterio na si Froilan Losterio. Ayon sa kwento ni Ronel, ama ni Froilan, papaandarin lang sana yung H100 nang biglang umabante at bumulusok patungo sa mga motor na nakapark sa harap ng H100. Nagtuloy-tuloy ang pagbulusok ng H100 hanggang sa mahagip ng H100 ang bata na si Froilan, anak ni Ronel Losterio. Agad-agad itinakbo, dinala si Froilan sa pinakamalapit na paggamutan sa bayan ng San Pablo. Ngunit hindi siya tinanggap sa kadahilanang kailangan ng paunang bayad or down payment. Dahil sa walang-wala, nagpasya silang dalhin na lamang si Froilan sa Batangas Medical City. At kasalukuyang naka-admit na po si Froilan Losterio. Ako po ay nananawagan, humihingi po ako ng tulong nyo sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga followers na may mabubuting puso. Maaari po tayo magbigay o mag-send ng kahit na maliit na halaga yung bukal sa ating puso o inyong puso para may pambili po sila ng pagkain, pambili ng gamot, pamasahe, pambayad ng bill sa ospital at iba pa. Mga Lodi, ang larawan na nakikita nyo, si Froilan, ang kanyang papa, mama at ate. Sa pagpapatuloy ng aking video, mga Lodi, panoorin nyo ito. Few moments later. Yung nag-umpisa noong December 31, kung anong nangyari. Pwede na may start. Ano yun? Nung time na yun, nag-ano na ng countdown New Year. Siyempre, kailangan yung papanda rin yung mga sasakyan, pahingayin. Ang nangyari noon, nandun sa harap yung motor ko, motor ni Junjun, Ginjo. Pinapaandar na namin. Tapos yung kotse na ni Kuya Boy, ay yung sasakyan na niya. Nung kinuha ko ng susi, kasi papanda rin na, pagbukas ko, biglang sa isip pang blackout lahat ang wala akong nakitang tao, dilim talaga lahat. Kapak ko pang nung kinapak ko yung susian, naka ko na switch mo na. ko na yung susian na sa switch bago akit ako. Nung pag on ko na, biglang andar bigla, tapos wala na, di ko na nalaman may malabog noon. Basta ang narinig ko lang may sigaw ng anak ko. Pero nung pagsakay mo dun sa H100 na anong una mong nirelease?
Wala talagang Wala kang alalang kung handbrake, ano ba? wala. Blackout nga. Ah, tapos nung pag-abante na nung sasakyan, Doon ko may napansin ako doon yung kumalabog na. Yun pala yung motor ko nang na tinamaan na. Gaano kalayo yung inabantihan ng kuwan na sasakyan? ano lang. Dito at saka yung pangatlo na sa tatlo. Ganyan ang kalayo. Pag-abante niya na ganoon, pababa na. Pababa na yung may rampa konti. Doon na. Tapos, ano yung nasagasaan niya na sasakyan na motor? Yung ano lang yung Team X. Yun ang akin lang na medyo na agrabyado na kasi na disalign yung manubila yung dalawang yung butterfly disalign yun yung kay Junjun naman ay yung yung side light niya yung pang clearance light niya na yun ang yun nga biglang sigaw ng anak ko, papa, nung biglang patay ang sasakyan, binuksan ko agad pabao. Kita ko yung anak ko na nakasampa sa yung may tubo, yung poste ng drive, doon nakasampa, hawak siya ng hawak, tapos yung paa niya naipit. Kaya nga Hagip lang talaga yung pagkaka-accident doon, aksidente. Kasi siya yung tumakbo na daw siya, pero yung isang paa niya Yung nasa mabante. pulpa. Oo. Kaya Ano nahigop siya. yung nahagip ba yung Yung kanan kaliwa niya. o kanan? Yung kanan niya. yung kanan ang nahagip? Oo. Kaya nga padiretso siya. Parang nakaladkad siya di bali. Nung ipit na. Si baba ko pinursa kong iangat yung sobrang bigat tinulungan kami. Yan inimatay ako pagkatapos nun hindi ko na alam kung nagising na lang ako nung nasa sasakyan na siya, ikakarga na dadalhin sa ospital. Yung gabi rin na yun, ng 31, January 1, 31. itinakbo nyo na agad sa tinakbo na dito? Di pa sa Anong unang San Pablo. pinuntahan nyo? San Pablo. San Pablo muna. Pagkatapos, na operahan daw. nung pagdating nyo ng San Pablo, anong nangyari? Sila na mag-asawa ko. Hindi na ako pinasama. Hindi ka na sumama? Hindi na. Pinapano na nila ako, pinaparelax na. Pagkagaling nila ng San Pablo, saan na dumiretso nung Dito na. At dumiretso dito, anong oras na yung nakarating sila dito? Yun lang, hindi ko alam kung anong oras kasi pagdating daw sa San Pablo, pinanuhan na operahan siya. Maganda daw ng 2,000. Tapos down payment bago operahan. Ay paano, saan tayo kukuha niyan? Wala naman Kaya nirekomenda nila dito sa Batangas. Public naman to, no, di ba? Oo, public. Hindi ko alam kung kaunti pa lang kasi Matagal lang hindi ko nahulugan. Sino-sino na yung mga nahingin mo ng tulong sa Palawan? So nga, mayroon ka bang hiningan na sa empleyado ng gobyerno, Sa ngayon, inasikaso muna ni bukas doon sa mayor. Tapos si na daw ang bala, si Grace Bilog. Siya nang maggawa ng ng medical abstract kasi pinasa na namin yung medical abstract. Siya na daw bala mag-process doon kay mayor at saka kay congressman. Sa ngayon, anong kondisyon ni Froilan? Ayos naman, tinitingnan ng doktor ng ortho at saka yung surgical, yung surgeon. Ang ng surgeon, kailangan operahan ulit. Ay, ibig sabihin na operahan na? Naoperahan na. Pero yung yung tapal pa lang, yung pinatapalan pa lang siya para mayroon pang pangalawang operasyon? May pangalawang operasyon na kukunan dito sa laman niya para doon itapal para itahi yun, idugto. Pero pagka ma-operahan, anong magiging lagay ng binti ni Froilan? Lagay yun sa binti ni Froilan, maayos daw ang paglakad niya, yun daw ang sabi ng surgeon. Pero gaano katagal na magpapagaling? Sabi ng surgeon daw, mga 1 linggo.
Isang linggo. Makarikaga na siya niyan. Dito siya magpapagaling o Oo. sa inyo na? Dito muna siya bago pag pinayagan ng makalabas, doon na sa bahay. Uwi nyo na sa bahay. Oo, kasi doktor naman nakakalam kung kailan kailan palabasin, pwede na. Kita din din na kailangan gumaling ang anak natin. Alam mo naman, Loy, na siyempre malaki ang utang na loob ko kay Pariboy na kasi nung alam mo naman yung nangyari sa anak ko rin, kaya malapit din ako sa lalo na mga bata, ganyan. Nung tinutulungan ako ni Pariboy na hindi siya marunong tumanggi sa akin, sa yung nilalapitan ko lang, kaya ako gumaganti lang ako ng kabutihang loob sa akin ni Pariboy na sa mga nagawa niya sa akin. Binabalik ko lang din. Kung baka sakali makahingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin, sa mga Ay, sorry, Totoy. Gusto ko lang na manawagan ka sa ating mga kaibigan na matulungan tayo, baka sakaling may mabuting puso na makapagbigay ng tulong sa atin. kung sino mang may mga mabuting pusong sana po tulungan niyo kami kasi walang-wala talaga. Ano ko lang na mapagalingan talaga ang anak ko. Mga Lodi, siya po pala si Ronel Losterio. Anak niya po si Froilan ay naka-admit po ngayon dito sa may Batangas Medical Center. Nangangailangan po siya ng tulong financial dahil kapos din po ang aking kaibigan na si Loloy at ganoon din po ang kanyang asawa, kapos din po sila, wala po silang pagkukunan na panggagastos dito sa pang-araw-araw dito sa may hospital. Po sana ang mayroong mabuting puso dyan, maaari po tayo makapagbigay ng kunting tulong sa kanila para po ang kanilang babayarin dito sa Batangas Medical Center. Ayun. Pwede pa tayong makyat dun sa ano. Pwede lang tayo, magpaalam lang tayo sa kahit makita ako lang saglit sana si Juan Froilan. Okay.